Bansa na pinakamalapit sa moon? Totoo ba ito? Paano ito nangyari? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na puntahan ang bansang ito ng libre, mai-excite ka ba o magdadalawang isip ka kapag nalaman mo ang mga kababalaghang nangyayari sa bansang ito? Sa episode na ito ay aalamin natin kung bakit ito malapit sa buwan at kung ano-ano kaya mga bagay na mahihirapan tayong maipaliwanag sa ating masasaksihan sa videong ito. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ito pala ang bansang pinakamalapit sa buwan, ang bansa na may mga kaganapang hindi lubos maipaliwanag ng simpleng salita. Halina't silipin natin ang bansang Ecuador. Ang bansang Ecuador ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng kontinente ng South America. Marami rin mga tao ang naninirahan dito at ang tawag sa mga lokal na tao na naninirahan sa bansang Ecuador ay tinatawag na Ecuadorian. Ang kanila namang lengguwaheng ginagamit ay Espanyol o Spanish. Maraming magagandang tanawin ng Ecuador magmula sa karagatan at matataas na kabundukan. Ngunit kung ikaw ay makakapunta sa Ecuador ay maaari kang makaranas ng altitude sickness o hirap sa paghinga dahil sa nipis ng oxygen dito, sapagkat ang lupa sa bansang Ecuador ay nasa mataas na altitude na may taas na 2,850 meters above sea level, partikular na sa Quito o capital place ng Ecuador. Dahil nga sa mataas ang lugar na ito, ay madali ka rin dito magkakaroon ng sunburn kapag nabilad ng matagal sa araw. Kaya kakailanganin mo magpahid ng marami-raming sunscreen sa iyong balat. Dito rin matatagpuan ang sikat na Andean Mountains na siyang dinarayo ng mga turista, lalong-lalo na ang mga taong mahilig sa hiking o mamundok. Ang Andean Mountains sa Ecuador ay may taas na 6,961 meters at sa tuktok nito ay masasaksihan ang makapigil hiningang tanawin na makapagbibigay sa iyo ng pagkamangha at saya. Ang Andean Mountains ay may habang 8,000 kilometers na nagsisimula sa bansang Venezuela na babagtasin ang mga bansang Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile at ang dulo ng bundok na ito ay magtatapos sa bansang Argentina. At dahil nga sa lawak nito ay sakop ng bulubunduking ito ang 1/4 part ng Ecuador. Dahil sa sobrang sikat ng Andean Mountain, ang lugar na ito ay dinarayo lamang ng humigit kumulang kalahating milyong turista sa loob ng isang taon upang makita at masaksihan kung gaano nga ba kalapit ang buwan sa bansang ito. Ngunit sa likod ng makapigil hiningang tanawin na mayroon ng Ecuador ay mararanasan mo dito ang mga kababalaghang mahirap maipaliwanag ng simpleng salita. Dahil dito sa lugar ng Mitad del Mundo sa Ecuador, isa ito sa sikat din na puntahan ng mga turista at dito mo mapupuntahan ang pinakagitna ng mundo maging ang North at South ng ilang lakad lamang, sapagkat ang dilaw na linya na iyan ay ang simbolo na ikaw ay nasa pinakagitna ng mundo o equator line. At dito rin hinango ang pangalan ng bansang Ecuador dahil ang bansa ay nasa gitna ng imaginary line ng equator. Sa lugar na ito, ipapakita sa iyo ang physics na hindi mo pa naranasan noon. Tignan na lamang ang mga magkakaibigang ito na lumalakad sa linya ng equator. Ang kahit na sino mang nangahas na lakarin ito ay walang nagtagumpay dahil sa sila ay natutumba o tila hinihigop ng lupa sa hindi maipaliwanag na dahilan. At ano ito? Posible pala sa bansang ito na patayuin ang itlog sa pako nang walang kahirap-hirap? What kind of sorcery is this? Maging ang tubig sa lababo na ipinuwesto sa linya ng equator ay makikitang diretso lamang ang pagbagsak ng tubig at wala man lang rotation or vortex effect na makikita sa galaw ng dahon nang i-drain ang tubig sa lababo. Ngunit nang ilipat na ang lababo sa north at south sa 10 hakbang lamang mula sa linya ng equator ay mapapansin nagkakaroon ng vortex o rotation sa tubig na siyang dahilan kung bakit makikita ng umiikot ang mga dahon nang i-drain ang tubig sa lababo. Is this a kind of miracle? Paano nga ba ito nangyari? May explanation ba ito? Mayroon na itong explanasyon at dalawang bagay lamang ang salarin sa mga pangyayaring ito at walang halong mahika o milagro sa inyo na saksihan dahil ito ay kayang ipaliwanag ng physics. Una, ito ay dahil sa gravitational pull. Ayon sa eksplanasyon ng mga eksperto, ang dahilan kung bakit sila natutumba kapag naglalakad sa linyang ito sa Ecuador
ay dahil sa gravitational pull ng North at South na siyang hinahatak ang ating weight o mass sa magkabilang direksyon. At pangalawa, ito ay dahil sa disturbance in Coriolis effect. Ito ang dahilan kung bakit diretso lamang ang pagbagsak ng tubig nang i-drain ito sa lababo at kung bakit sobrang dali lamang magbalanse ng itlog sa pako. Ang pag-ikot ng tubig sa sink o lababo ay dulot ng Coriolis effect na nakadepende sa galaw ng Earth. Ang pagbalanse ng itlog sa pako ay sinasabing dulot ng disturbances sa Coriolis effect, dahilan kung bakit tila walang vortex ang tubig nang i-drain ito dahil ito ay nakalagay sa equator line na hindi di umano apektado ng Coriolis effect. Pero bago matapos ang episode na ito ay bakit Ecuador ang bansang pinakamalapit sa buwan? Kung pag-uusapan natin ang distansya ay dahil sa malapit ang buwan sa Ecuador. Pero bakit sinasabing closest to the moon ang Ecuador? Ang Ecuador ay nasabing pinakamalapit sa buwan sa pamamagitan ng oras ng paglalakbay o pagpunta sa outer space. Dahil ito sa pag-ikot ng Earth ng napakabilis, mayroong malakas na puwersang lumalabas sa Ecuador o tinatawag na outward force dahil sa bilis ng ikot ng mundo. Ito ay nagsasanhi ng pagpapahina ng kaunti sa gravity. Kung sasabayan nila ang puwersang ito ang nagbibigay ng dahilan kung bakit mas malapit ang Ecuador sa buwan in terms of time at mas mabilis na makakalabas ang mga rocket ship sa Earth kapag isinagawa ito sa Ecuador kumpara sa ibang lugar. Dahil less gravity, less friction din ang ma-experience ng rocket ship. Nakakatulong ang puwersang pait siya palabas na sanhi ng Earth rotation, kaya mas pinipili ng mga naglo-launch ng rocket ship na gawin ito sa Ecuador dahil sa sobrang hina lamang ng gravitational pull sa lugar na ito. At ito rin ang pinakamabilis na spot upang makapunta sa outer space at buwan. Kaya naman, ang Ecuador ang pinakamalapit na bansa sa moon. Ang mga naitampok ay hango mismo sa bansa Ecuador at paliwanag ng mga eksperto sa physics at siyensya. Ikaw ka-ideya, gusto mo bang makapunta sa Ecuador upang makita ng malapitan ang buwan? Ano ang mga gusto mong gawin kung sakali makakapunta ka sa bansang ito? At ikaw ba ay sumaya at namangha na masaksihan mo ang mga bagay na hindi normal na nangyayari sa bansang ito? At kung isa ka sa gusto makapunta sa bansang ito? Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.